Alright, so yan mga lods, meron na naman tayo dito na bagong microwave na sira mga lods. So ayan, so bali ito po sa microwave po namin dito na ginagamit mga lods. Ito po ay microwave inverter po mga lodi. Ang model niya po mga lods, ito po yung NNSD 577M po mga lods. Yan. So bali ito yung microwave na pinakaluma dito sa amin mga lods. Yan. Ayan, luma po siya mga lods, pero grabe ang tibay po nito mga lodi. Ayan. So bali ang edad po nito mga lods, kung hindi po ako nagkakamali, mga 15 years na po ito ginagamit mga lodi. Ayan. Hindi po kagaya nitong mga ganito po mga lods. Ito po yung mga bago. Ayan. Kung napapansin nyo mga lods, yung bago, ito mga 1 taon pa lang to mga lods. Yan o. Ganyan na po yung sa loob niya mga lods. Ayan. So yan po ang diferensya po sa mga bago ngayon na microwave na lumalabas. Hindi po kagaya nito. Ito po yung grabe po mga lods. Old model na po ito mga lods. Kung titignan nyo po, ito po yung kanyang dito po yung kanyang time. Okay? Yan po, ito po yung time niya at saka ito yung auto menu po mga lods. Ayan. Dipindot pa yan mga lods. Yan, try po natin i-on. Check po natin kung ano po yung problema niya mga lodi. Yan. Okay. So yan dito, gumagana po siya mga lods. Ayan. Ayam. Okay, ibig sabihin manok. Okay. Tapos, okay, sayur po yan mga lods. Ayan, sa gulay po mga lodi. Okay, nasi at sa kanin mga lods. Ayan, ito po yung auto menu niya mga lods. And dito po yung kanyang time. Okay, so yan. So sa time niya mga lods, ayan, kung napapansin nyo, hanggang 2 lang yan mga lodi. Ang kaya niya, you know. Okay, 2 lang yan mga lods. Wala na oh. Okay. Wala na siya mga lods. Hanggang 2 lang po talaga siya. Yun no. So yan. So gumagana na yung kanyang po mga lods. Ibig sabihin dito po napindot lang po nila yung time lock mga lods. Nagkamali po sila dito ng pindot kaya hanggang 2 lang po siya mga lods. Nakalock po yung time mga lods. So ayan, gumagana na po mga lods. So ingatan lang po natin dito sa pag pindot-pindot mga lods. Dapat dapat basahin lang po talaga mga lods at maintindihan po mga lodi sa microwave. Ayan. So yan, meron na po siya. So test po natin kung ano pong problema nito mga lods. Okay. Lagi po kami nagtitest dito mga lodi. 3 minutes po mga lods. So yan, naka 3 minutes na po siya mga lods. Try po natin. Yun no. So pagka-start niya mga lods, namamatay siya kagad mga lodi. Okay, 1 second lang po siya namatay agad. Yun. So yan, gumana siya. Yun. So yan, nasa 4 second lang po siya, namatay siya ulit. Ulit natin. Yun no. Okay, bali ang problema po pala nito mga lods, namamatay-matay po siya mga lods. Okay, so yan, ngayon gumana siya. Try po natin, pupukin siya. Okay, hindi naman. Hintay lang po natin hanggang matapos niya yung 1 minute mga lods. I-cancel na po natin siya mga lods. Yun no, H98 po yung lumabas mga lodi. Yun. So yan. Ito po yung error niya, H98 mga lods. Okay, try po natin i-reset ulit. And, okay, so 1 minute, start. Ayan, ayaw na po talaga. H98 na po ang lumalabas. Reset. Tapos, 40 second. Ayan, ayaw na po talaga mga lods. So, ayan. Ito po yung error code niya mga lods. Okay, i-off na lang po natin.
And grabe po talaga mga lodi. Mga 15 years na po to mga lods. Yan, grabe, napakaganda po yung loob niya. Okay, so ngayon ang gagawin po natin dito mga lods, buksan po natin to mga lods para magkaalaman na mga lods. Okay, tara, isahan po natin. So yan mga lods, nabuksan na po natin. So ganito po yung loob niya mga lodi. Grabe, kargado po talaga mga lods. Kumbaga sa motor po mga lods, kargado po ito mga lodi. Kaya po matibay po ito mga lods. Grabe yung loob niya. Okay. So, ganyan po siya mga lodi. Okay. Kaya kung mayroon po kayong makitang mga ganito mga lods, sabihin ko po sa inyo, bilhin nyo na po mga lodi. Grabe, hindi po kayo lugi mga lods. Grabe yung tibay ng microwave na ito mga lods. Ayan. So, ngayon i-check po natin. Unang-una i-check po natin mga lods. Kagaya ng palaging ginagawa ko po dito mga lodi sa pag-repair po mga lods. Unang tinicheck ko yung mga switch niya mga lods. Okay. Okay naman yung switch niya. Then, second. Okay naman yung second. Pangatlong switch. Okay naman po siya mga lods. Ayan. So, yung tatanggalin po natin yung kanyang magnetron mga lods. Titignan po natin kung may problema po ba ang kanyang magnetron o kaya yung kanyang magnet po mga lodi. Alright. So, natanggal na po natin yung mga screw niya mga lods. Okay. Yun, no? So, yan. Bali, ito po yung kanyang magnetron mga lods. Okay, check po natin yung magnetron mga lodi. Kung wala bang crack sa kanyang magnet mga lods. Okay. Okay, so para mga lods, wala naman sira sa kanyang magnetron mga lods. Okay, di pa natin na-test gamit ang ating multimeter mga lodi. Okay. So gamitin po natin ang multimeter, i-test po natin yung kanyang terminal to body po mga lods. So mga lodi, ito po yung kanyang inverter mga lods. Ito po yung inverter ng microwave mga lodi. Yan. So ngayon kailangan po natin buksan to para makita po natin yung loob niya mga lods. Yan, mahirap lang po buksan dahil nag-iisang kamay lang po ang gamit ko mga lods. Isang kamay hawak ko po kasi yung camera. Yan. So yan, nabuksan na po natin mga lods. Ganito po yung sa loob niya mga lods. Yan. Ito, grabing dumi po mga lods. Pero normal lang po yan mga lods sa mga inverter na ganito. Dahil wala naman po siyang linis-linis yan mga lodi. Saka na lang po namin nililinisan pag nasira na po siya mga lods. Saka po namin binubuksan at dilinisan mga lodi. Yan. Yan po yung kanyang IGBT transistor dalawa mga lods. Yan. Ngayon, kailangan po natin tanggalin to sa kanyang cover mga lods. So mga lods, natanggal na po natin yung kanyang inverter mga lodi. So yan, na-check po natin yung kanyang transformer po. High voltage transformer po ito mga lods. Ito yung IGBT at ito yung kanyang bridge rectifier po mga lods. Okay. Ayan. Dahil na-check po natin mga lods, ang problema niya mga lodi dito sa kanyang, ito, yung capacitor niya mga lods. Yun. Sabog po yung kanyang capacitor mga lodi. Kaya pala, H98 lumalabas mga lods. Ang problema niya dito sa capacitor niya, sabog. Kaya yung voltage niya mga lods, low voltage po ang naibibigay niya mga lodi. You know? Yun. So, ibig sabihin, capacitor po ang problema niya mga lods. So, yan. Okay, so bali ngayon mga lods, hindi na po natin mapalitan tong capacitor mga lods. So dahil maghahanap pa tayo at wala po akong dalang soldering iron po o kahit soldering gun mga lods. Wala po kasi akong dala. Ayan, so itutuloy na lang po natin sa susunod na video mga lods. Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli po. Maraming salamat, stay safe, stay creative, and God bless you all. Bye-bye.